Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Siniguro ng Philippine Coast Guard ang patuloy na pagbibigay nila ng suporta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, isa sa mga programa ng pamahalaan upang masuportahan ang mga mangingisda roon ay ang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang food security at maritime development sa West Philippine Sea. Para mas ma-encourage ang ating mga mangingisdang Pilipino for them to generate more catch. No? So, ang KBBM project goes beyond yung pamimili ng MB mamalakaya ng isda from our Filipino fishermen. Kasama na dito yung different approaches para mas pataas yung fish supply na mapapakinabangan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Kaugnay sa nasabing balita, puspusan naman ang kampanya ng National Maritime Council upang maipahayag sa mga mamamayang Pilipino ang tindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling 2025 Cordillera Regional Peace and Order Council meeting, iprenesenta ni National Maritime Council Undersecretary Alexander Lopez ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang mga Chinese propaganda. Anya, kinakausap nila ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor upang maipaalam ang katotohanan ukol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Pinatataas din nila ang kamalayan ng publiko kung paano at gaano kalala ang Chinese propaganda. Natin ang pangalan yung prison tactics. Ito yung mga illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions being done by China. Pag sinabing illegal, marami siya ginagawa ng illegal, based on clause, illegal. Aggressive, masyado silang agresibo, yung binabagay yung coast guard natin, yung mga mangingisda natin na hindi nila pinapayagang mangisda. No? Yung aggressive and deceptive, it's more on cognitive. Kung ano yung paniniwala gusto nilang baguhin. Pinalalakas ng Philippine Military Academy at ng National Defense Academy of Japan ang kanilang ugnayan. Sa pagbisita ni JND President Fumiaki Kubo sa PMA kamakailan, ipinahayag nito ang kanilang hangarin na magkaroon ng short-term visit ang ilang kadete sa bawat institusyon. Paniya, tinitingnan din nila ang posibilidad ng reciprocity basis kung saan 1, 2 o 3 kadete ng PMA ang maaaring makibahagi sa mga klase sa loob ng isang semester sa JNDA at ganoon din ang ilang estudyante mula sa JNDA na bibisita sa PMA. Mabibigyan din sila ng pagkakataong pumasok sa regular classes at makibahagi sa regular training. Ang GNDA ay isa sa mga katuwang ng PMA, lalo na sa military training kung saan nagpapadala ang PMA ng mga kadete na makikibahagi sa kanilang mga programa. Mula 1997 ay nasa 24 na PMA cadets na ang nagtapos sa GNDA. Sa kasalukuyan ay 10 kadete ng PMA ang sumasailalim sa trainings sa nasabing akademya sa Japan. Bilang suporta sa education agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawang institutionalized na ang literacy sa policy level sa pamamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Layunin ng ARAL program na magbigay ng libreng tutorials sa mga learners mula kindergarten hanggang grade 10 na nangangailangan ng tulong sa pagbabasa, matematika at siyensya sa pamamagitan ng face-to-face, online o blended modalities. Ayon sa DILG, malaki ang naitulong ng programa lalo na sa pagtataguyod ng edukasyon sa mga learners. Una nang naglabas ng joint memorandum ang DILG at DepEd kung saan nanawagan sila na ipatupad ang ARAL program sa pamamagitan ng paglalabas ng mga LGU ng ordinansa at executive orders na sumusuporta sa edukasyon at panitikan.
Nasa 441 na lungsod at bayan sa bansa ang nakapaglabas na ng ordinansa o executive orders para rito. 202 dito ay mayroon ng local literacy council sa kanilang nasasakupan. Sinisikap ng DSWD na mapabilis ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Digital Hybrid Payout for the Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program at Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Nitong Martes ay lumagda ng kasunduan ng DSWD Cordillera at Land Bank of the Philippines at Rural Bank of Kawayan Incorporated sa ilalim ng kasunduan. Gagamitin ng DSWD CAR at mga partner banks ang manual o over-the-counter payout at digital payment sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng AIX at sa AKAP Eastern Cordillera, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Samantala, ang Rural Bank of Kawayan Incorporated, isang bangko sentral ng Pilipinas Supervised Service Provider, ang magbibigay ng distribution service at suporta sa implementasyon ng AIX program at AKAP sa ibang lugar na sasabihin ng DSWD. Isinagawa ng DNR Cordillera ang stakeholder consultation para sa transdisciplinary approach for resilience and sustainability through multi-stakeholder engagement o Project Transform sa Baguio City, Kamakailan. Ang Project Transform ay isang multi-stakeholder initiative na naglalayong mapalakas ang mga komunidad sa paglaban sa climate change at makamit ang sustainable development. Inulunsad ito sa iba't ibang lungsod sa bansa, kabilang na ang Baguio City. Binibigyang diin ng proyekto ang whole of government at whole of society approach para sa climate action at economic prosperity alinsunod sa climate directives ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin naman ni DNR-CAR Regional Director Paquito Moreno Jr. ang kahalagahan ng proyekto, lalo na sa pagresolba sa mga hamon sa kapaligiran sa Baguio City. 11 na magsasaka ng Baguio City ang nai-deploy na sa Taebaek City, South Korea kamakailan sa ilalim ng Seasonal Worker Program o SWP. Ang SWP ay inisyatibo sa pamamagitan ng LGU to LGU engagement and sisterhood ties sa pagitan ng City Government of Baguio at Taebaek City. Mahigpit na dumaan sa screening at selection process ang mga nasabing magsasaka. Sa susunod na 5 buwan, sasabak sila sa highland cultivation kung saan magkakaroon sila ng hands-on experience at mapapalawak ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ng celery, bell pepper, cabbage at apple. We have already screened 50 actually. Pero ang sabi ng Taebaek, 11 muna ang kailangan. 11 muna. Patapos kung mayroon ulit kailangan, magsisin ulit tayo. Okay. Of course, kagaya sabi ko kanina, shortage ng farmers sa Taebaek. At the same time, dito naman sa Pilipinas, shortage tayo ng pera. Kailangan lumabas para makahanap buhay. Maraming interesado na farmers, kaya nakapagdado yung 11. At saka ang maganda pa rito, government to government, wala silang expenses. Ang mga farmers. At the same time, ang sinabi ng employees nila sa Taebaek, you'll be earning about 80,000 pesos, minimum 50,000 pesos. Sinimula na ng Department of Agrarian Reform ang implementasyon ng initial stages ng Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA Project. Ang VISTA Project ay inisyatibo na naglalayong suportahan ang mga rural communities, mapataas ang food security at maprotektahan ang natural ecosystem sa vulnerable upland areas. Pinunduhan ng International Fund for Agricultural Development, nakatutok ito sa Cordillera, particular sa Benguet at Region 12 mula 2025 hanggang 2030. Sa ilalim ng proyekto ay mabibigyan ang mga magsasaka ng kinakailangang suporta. Target talaga yung katatoy na IPs. So, of course, with women and youth. So, the target beneficiaries. So, the component na ito ay got pananggar nga coffee production. Isa may sa pamikinita. Ano ay di mabaling pagdagsarian.
Isinagawa ng Felix Mining Corporation, katuwang ang Environmental Management Bureau Cordillera at Universal Robina Corporation ang Basura Caravan, Recyclable Collection Event and Plastic Waste Exchange sa Camp 3 Tuba Benguet noong June 16. Aktibong nakibahagi rito ang komunidad bilang hakbang upang mabawasan ang mga basura na dinadala sa sanitary landfills. Layunin ng aktibidad na mapataas ang awareness ng mga negosyo at kanilang empleyado ukol sa epektibong solid waste management. Itinataguyod din nito ang pagre-resiklo at materials recovery bilang alternatibong solusyon sa waste disposal issues. Ang isinagawang aktibidad ay bahagi rin ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month ngayong Hunyo. Naglagay ng Magi Greenbelt sa Inidian Communal Forest sa Ambuklaw, Bukod, Benguet ang Benguet PDRRMO at Benguet Environment and Natural Resources Office, katuwang ang Municipal LGU ng Bukod at Barangay LGU ng Ambuklaw. Nakibahagi ang iba't ibang stakeholders sa nasabing aktibidad na naglalayong marisolba ang land degradation at mapalakas ang local climate resilience. Kilala ang Magi bilang drought-resilient plant na kayang mabuhay sa tigang at degraded areas. Epektibo ito para sa soil stabilization at erosion control. Bukod sa ecological at economic benefits, nakatutulong din ang Magi upang mapigilan ang forest fire. Pinasinayaan kamakailan ang bagong 3-story school building ng Sinipsip National High School sa Amgaligoy, Bugyas, Benguet. Ang school building na may 9 na classroom ay pinondohan ng mahigit 29.25 million pesos. Naglalaman ng modernized amenities, ang gusali ay gagamitin ng mga learners ng grades 10, 11 at 12. Ito na ang ikalawang multimillion school building sa Bugyas, kasunod ng Alapang Elementary School sa Barangay Subang. Kasalukuyan din ginagawa ang school building sa Loo National High School at Lamayan Integrated School sa Barangay Bangao. Bilang suporta sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, pinangunahan ng DOST Cordillera ang field demonstration ng agricultural unmanned vehicle ng isang korporasyon sa Bangged, Abra. Ang Agridome Corporation for Valera Enterprises ay isang mango production and processing enterprise sa naturang lugar. Layunin ng demonstration na i-assess ang feasibility at efficiency ng drone-based agricultural solutions gaya ng precision spraying at crop monitoring sa agroecological conditions ng Bangged. Nagpapatunay ito ng papel ng DOST CAR sa pagtataguyod ng innovation-driven growth sa mga agriculture-based micro, small, and medium enterprises na naaayon sa layunin ng Agriculture 4.0 at Rural Development. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology Cordillera ang Smart Village Initiative sa Kapinitan, Sabangan, Mountain Province. Noong June 17, ipinagkaloob ng DICT ang 20 na tablets at isang Starlink kit upang suportahan ang access ng komunidad sa mga digital na oportunidad, digital na pagkatuto at digital na ekonomiya. Nagsagawa rin ng DICT ng e-gov orientation at DICT services promotion. Nagpasalamat naman si Mayor Marshall Lawilaw Jr. sa pagpili ng DICT sa kanilang barangay bilang benepisyaryo ng inisyatibo. Ang Smart Village ay isang whole-of-government approach upang maihatid ang connectivity at sustainable services sa mga komunidad na nasa laylayan. Pinasinayaan at napasa kamay na ng pamahalaang lokal ng Aguinaldo, Ifugao ang newly improved 8.39 km Ubaw-Manaot Farm to Market Road sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Sakop ng 216 million pesos FMR sub-project ang barangays Ubaw at Munggayang. Inisyal na ipinanukala ito para masuportahan ang produksyon ng banana cardava sa pamamagitan ng pagpapaganda ng transport and market access ng mga magsasaka. Bukod sa sinusuportahan nito ang agrikultura, ang napagandang kalsada ay nagsisilbing alternate route patungo sa ibang bayan gaya ng Alfonso Lista sa Ifugao at Paracelis sa Mountain Province. Tumanggap ng precision rice seeders mula sa Department of Agriculture PhilMech RCEF Mechanization Program ang Kataw, Nambaran at Kapapayaan Liwan West Farmers Irrigators Association sa Tabuk City, Kalinga noong June 16.
Ang dalawang crop establishment machinery grants ay mas advanced na farm implements na ride-on type planting equipment kung saan nagsisiguro ang accurate seed placement sa tamang lalim at spacing kung ikukumpara sa traditional o manual planting. Nagkaroon din ng Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng DA Philmec at ng dalawang Irrigators Association. Nagpasalamat naman ang mga grupo sa natanggap nilang makinarya na malaking tulong upang mabawasan ang labor cost ng mga magsasaka. Tampok ang iba't ibang produkto ng 13 barangay ng Santa Marcela, Apayao sa Agro-Industrial Fair mula June 15 hanggang June 17. Ang fair ay bahagi ng 3 araw na 58th founding anniversary at 21st Balangkoy Festival ng Bayan. Binigyang diin ni Mayor Evelyn Martinez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga agro-industrial fair initiatives na nagtataguyod sa produkto ng mga magsasaka at business owners. Bahagi rin ito ng pagpapalawak ng kanilang merkado at pagdaragdag ng kanilang kita. Actually, Clint, maraming activity na isinasagawa ang ating government upang masuportahan ang ating mga lokal na produkto. At ang maganda dito sa mga lokal na produkto nga talaga ay mataas ang kalidad sapagkat ang mga sinusuportahan ay talagang nag-undergo ng quality check. Ayan, so support local. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ibasco Gasinay. At ako naman po si Clint Isvan Totanes na Imbag Amalong.